Kamusta mga kaalam? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaki at marahas na tunggalian sa pagitan ng Israel at Palestine. Bakit nga ba tumagal ng ganito ang rivalry sa pagitan ng Israel at Palestine? At sino itong dating Prime Minister ng Israel na binaril ng kanyang kababayan dahil ito raw ay traidor? Kaya kaalam, siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman mo ang kasagutan. Ngunit bago tayo magpatuloy kaalam ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Narito ang kwento ng ongoing rivalry history ng Israel at Palestine. Isa sa pinakamalaking katotohanan tungkol sa tunggalian ng Israel at Palestine ay nangyayari na ito sa loob ng maraming siglo at ang lahat ng ito ay dahil sa hatred ng iba't ibang kasapi ng mga ancient religions. Sa katunayan, ang katunggali ay tungkol din sa dalawang grupo ng mga tao na nag-aangkin ng parehong lupa. Noong mga early 1900s, ang rehiyon sa tabi ng silangang Mediterranean na tinatawag natin ngayong Israel-Palestine ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Ottoman Empire sa daang-daang siglo. Ang rehiyong ito ay magkakaiba sa relihiyon, kabilang ang karamihan sa mga Muslim at Kristiyano, ngunit may kaunting bilang din ng mga Hudyo na namuhay sa kapayapaan. At unti-unting nagbabago ito dahil sa dalawang mahalagang paraan. Una, maraming mga tao sa rehiyon na ang nagkakaroon ng pakiramdam na hindi sila mga etniko na Arabo, ngunit sila ay mga Palestinian na isang natatanging pambansang pagkakakilanlan noon. Sa parehong panahon, hindi gaanong kalayo sa Europe, maraming mga Hudyo ang sumasali sa isang kilosang tinatawag na Zionism na nagsabing ang Hudaismo ay hindi lamang isang relihiyon, ngunit isang nasyonalidad na karapat-dapat ng sariling bansa. At pagkatapos ng maraming taon na pag-uusig, marami ang naniwala na ang pagiging Hudyo ay ang tangi nilang paraan para makaligtas. At nakita nila ang kanilang makasaysayang bayan sa gitnang silangan bilang kanilang pinakamahusay na safety net para sa pagtataguyod ng kanilang nasyonalidad. Sa mga unang dekada ng ika-20 siglo, libu-libong mga Hudyo sa Europa ang lumipat doon. Matapos ang World War I, gumuho ang Ottoman Empire at ang mga imperyo ng British at Pransya ay sinakop hanggang sa gitnang silangan. Naging kontrolado ng British ang isang rehiyon na tinatawag nitong British Mandate for Palestine. Sa una, pinayagan ng British ang imigrasyon ng mga Hudyo. Ngunit nang dumami ang mga Hudyo na nagsesettle doon para sa pagsasaka, lumala ang tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at Arabo. Ang magkabilang panig ay gumawa ng karahasan at noong 1930s sinimulan ng British ang paglilimita sa imigrasyon ng mga Hudyo. Bilang tugon, ang militar ng mga Hudyo ay nabuo upang labanan ang mga lokal na Arabo at ang pamahalaan ng Britain. Pagkatapos ay dumating ang Holocaust at nagresulta upang ang maraming Hudyo ay tumakas sa Europa para pumunta sa British Palestine. Noong 1947, habang ang karahasan ng sektor sa pagitan ng mga Arabo at Hudyo ay lumaki, inaprubahan ng United Nations ang isang plano na hatiin ang British Palestine sa dalawang magkahiwalay na estado. Israel para sa mga Hudyo at Palestine para sa mga Arabo. Ang lungsod ng Jerusalem sa Israel, kung saan ang mga Hudyo, Muslim at Kristiyano ay may mga religious sites na naging isang special international zone. Ang plano ay inilaan upang bigyan ang mga Hudyo ng isang estado upang maitaguyod ang kalayaan ng Palestinian at wakasan ang karahasan sa sektor na nooy kontrolado ng mga British. Tinanggap ng mga Hudyo ang plano at idineklara ang kalayaan bilang Israel. Ngunit ang mga Arabo sa buong rehiyon ay nakita ang plano ng UN na mas maraming kolonyalismong Europa na sinusubukan na nakawin ang kanilang lupain. Marami sa mga estado ng Arab na kamakailan lamang ay nagwagi ng kalayaan ay nagdeklara ng digmaan sa Israel para maitaguyod na pag-isahin ang Arab-Palestine kung saan ang lahat ng British Palestine ay dating naroroon. Ang bagong estado ng Israel ay nagwagi sa giyera, ngunit sa proseso, hindi nila na-realize na ang kanilang mga borders
kalahati ng West Jerusalem at ibang parte ng Palestine ay napunta sa ilalim ng plano ng UN. Naging resulta ito ng pagpapaalis ng mga Hudyo sa ibang mga Palestinians na nag-create ng isang massive refugee population na ngayon ay umaabot na ng 7 milyon na katao. Pagkatapos ng giyera, kontrolado ng Israel ang lahat ng mga teritoryo maliban sa Gaza, kung saan ang Egypt ay may kontrol, at ang West Bank na ipinangalan dahil ito ay nasa kanluran ng Ilog Jordan na kinokontrol din ng Jordan. Ito ang simula ng ilang dekada na alitan ng Arab-Israeli. Sa panahong ito, maraming mga Hudyo sa mga bansa na may maraming Arabo ay tumatakas o pinatalsik pagdating pa lamang nila sa Israel. Pero noong 1967, may nangyari sa hidwaan nila. Ang Israel at ang neighboring states ng Arab ay lumaban ulit sa isang digmaan. Nang matapos ito, sinakop ng Israel ang Golan Heights mula sa Syria, ang West Bank mula sa Jordan at ang Gaza at Peninsula ng Sinai mula Ehipto. Sinasakop ngayon ng Israel ang mga teritoryo ng Palestinian kasama ang buong Jerusalem at ang mga banal na lugar nito. Noong 1978, nilagdaan ng Israel at Egypt ang ginawa ng US na Camp Davis Accords, at ilang sandali pagkatapos nito, ibinalik ng Israel ang Sinai sa Egypt bilang bahagi ng isang kasunduang pangkapayapaan. At sa panahong ito ay napakalaking kontrobersyal sa mundo ng mga Arabo ang kasunduang ito sa pagitan ng Israel at Egypt. Ang Pangulo ng Egypt na si Anwar Sadat ay pinatay dahil sa labis na galit laban sa nasabing kasunduan. Ngunit minarkahan nito ang simula ng pagtatapos ng malawak na pagtatalo sa pagitan ng Arab-Israel. Sa sumunod na mga dekada, ang iba pang mga estado ng Arab ay unti-unting nakipagpayapaan sa Israel. Kahit na kung hindi man sila pumirma ng formal sa mga kasunduan sa kapayapaan, ngunit ang militar ng Israel ay sinasakop pa rin ang mga teritoryo ng Palestinian sa West Bank at Gaza, kaya ang alitan ay naging Israel-Palestine. Ang Palestinian Liberation Organization na nabuo noong 1960s upang humingi ng isang Palestinian na estado na nakipaglaban sa Israel kabilang ang mga paggawa ng terorismo. Sa una, inangkin ng PLO ang lahat ng naging British Palestine. Ibig sabihin ay gusto talaga nilang wakasan ng estado ng Israel. Ang labanan pagitan ng Israel at ng PLO ay nagpatuloy ng maraming taon. Kasama na ang isang pagsalakay noong 1982 sa Israel ng Lebanon upang palayasin ang pangkat mula sa Beirut. Sinabi ng PLO na tatanggapin nila ang paghahati ng lupa sa pagitan ng Israel at Palestine, ngunit nagpatuloy ang alitan. At sa lahat ng nangyayaring ito, may something dramatic na nangyari sa Israel. Ito ay ang pag-occupy nila sa mga Palestinian territories kung saan ang mga Israelis ay nagsisilipatan. Ang mga taong ito ay tinatawag na settler at gumawa sila ng bahay sa West Bank at Gaza, gusto man sila ng mga Palestinian o hindi. Ang ilan ay lumipat para sa mga reliyosong kadahilanan. Ang ilan ay dahil nais nilang angkinin ang lupa para sa Israel, at ang ilan ay dahil lamang sa mura ang pabahay at madalas na tinutustusan ng gobyerno ng Israel. Ang mga naninirahan ay sinusundan ng mga sundalo upang bantayan sila, at ang kasalukuyang lumalaki ng mga settlers ay nagpumilit sa ibang mga Palestinians para umalis sa lupain nila o hatiin ang kanilang komunidad. In short term, ginagawa nilang mas masakit at mas mahirap para sa mga Palestinian. In long term, sa pamamagitan ng paghahati ng lupain sa Palestine, ginagawa nilang mas mahirap para sa mga Palestinian na magkaroon ng isang malayang estado. Ngayon, maraming mga Israeli settlers ang nasa teritoryo ng Palestine kahit na considered silang illegal ng Estados Unidos. Noong late 1980s, ang pagkabigo ng Palestinian ay sumabog bilang intifada na siyang salitang Arabic para sa pag-aalsa. Nagsimula ito sa mga protesta at boycotts, ngunit di nagtagal ay naging marahas, kaya tumugon ang Israel ng may mabigat na puwersa. 100 Israelis at higit sa 1,000 Palestinians ang namatay sa unang intifada. Sa halos parehong panahon,
isang pangkat ng mga Palestinian sa Gaza na hindi kasama ang PLO, ngunit may kaparehas na adhikain. Nilikha nila ang Hamas, isang marahas na grupong ekstremista na nakatuon sa pagkawasak ng Israel. Noong unang bahagi ng 1990s, malinaw na ang mga Israelis at Palestinians ay kailangang gumawa ng kapayapaan sa bawat panig. Kaya ang mga pinuno nila ay pumirma sa Oslo Accords. Ito ang ginawa upang maging unang hakbang patungo sa Israelis na balang araw ay umalis sa Palestine at para rin magkaroon ng independence ang Palestine. Ang Oslo Accords ay nagtatag ng Palestinian Authority. Pinapayagan ang mga Palestinian ng kaunting kalayaan upang pamahalaan ang kanilang sarili sa ilang mga lugar. At ang matitigas na lider sa magkabilang panig ay tutol sa mga kasunduan ng Oslo. Inilunsad ng mga miyembro ng Hamas ang mga suicide bombings upang subukang masabotahe ang proseso. Nagprotesta ang mga Israeli dahil sa pag-uusap tungkol sa kapayapaan. Tinawag ng mga relihistang Israel na ang punong ministro ng Israel na si Yitzhak Rabin ay isang taksil at isang Nazi. Hindi nagtagal pagkatapos pirmahan ni Rabin ang ikalawang pag-ikot ng Oslo Accords. Isang kontra na Israeli ang bumaril sa kanya hanggang sa mamatay sa Tel Aviv. Ipinakita ng karahasan na ito kung paano maaaring gumamit ng karahasan ang mga ekstremista sa magkabilang panig upang maiwaksi ang kapayapaan at mapanatili ang isang permanenteng hidwaan habang hinahangad nila ang kabuuang pagkawasak ng Palestine. Ang mga negosasyon ay dapat na nagkaroon na ng final details patungkol sa kapayapaan, pero kahit ang malaking Camp David Summit noong 2000 ay wala ding nangyari. Naniwala ang mga Palestinian ang kapayapaan ay hindi matatamasa. Dahil sa dumating na ang pangalawang intifada, ang isang ito na mas marahas kaysa una. Sa intifada na ito, humigit kumulang sa 1,000 Israelis at 3,200 Palestinians ang namatay. Ang ikalawang intifada ay talagang nagbago sa tunggalian ng magkabilang panig. Ang mga Israelis ay nadagdagan ng pagdududa sa mga Palestinian kung tatanggapin pa ba nila ang kapayapaan o kahit subukan ito. Ang politika ng Israel ay nagtayo ng mga padera at mga checkpoint upang makontrol ang mga paggalaw ng mga Palestinian. Hindi na talaga nila sinusubukan na malutas ang tunggalian. Minamanage na lang nila ito. Ang mga Palestinian ay naiwan dahil hindi gumana ang pakikipagnegosasyon o karahasan na ginawa nila. Ngayon ay nahaharap sila sa isang lumalaking paglipat ng mga Israel na wala silang hinaharap bilang Palestinian. Sa taong iyon, umatras ang Israel mula sa Gaza. Nakakuha ng pagkakataon at lakas ang mga Hamas, ngunit nahati sila mula sa Palestinian Authority at naging isang maikling digmaang sibil na lamang na nagsanhi ng pagkaalis ng Gaza sa West Bank. Ang Israel ay ginawang isolated ang Gaza at ang kawalan ng trabaho ay tumaas sa 40%. Ito ang estado ng conflict ng dalawang panig sa ngayon. Medyo bago ito at unbearable para sa mga Palestinian. Sa West Bank, parami ang mga settlers na kumakalaban sa mga Palestinian na madalas ay mga protesta at kung minsan ay karahasan. Kahit na ang karamihan ay nais lamang ng normal na buhay. Sa Gaza, ang Hamas at iba pang mararahas na grupo ay may panapanahong gyera sa Israel. Ang gyerang ito ay pumapatay sa napakaraming Palestinians at civilians. Wala talagang nakakaalam kung kailan magtatapos ang tunggalian mula rito. Siguro isang third intifada, pagkaguho ng Palestinian Authority, ngunit ang bawat isa ay sumasang-ayon na ang mga bagay tulad ng ngayon ay hindi maaaring tumagal. Dahil ang galit ng Israel sa Palestinians ay masyadong unstable para tumagal pa. Maliban na lamang kung meron na namang dramatikong pagbabago na magiging mas masahol pa sa history ng dalawang panig. Ito ang kwento ng tunggalian sa pagitan ng Israel at Palestine. Kalam, ano ang masasabi mo sa ating kwento ngayon? Sa tingin mo, sino ang may kasalanan sa dalawang bansa at ano ang dapat nilang gawin? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel.
At siguraduhin panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. At yan na nagtatapos ang ating nakamamanghang kwento sa araw na ito. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end. Hanggang sa muli at samahan niyo ako para sa panibago nating pag-alam.